So, eto nga mga sangkay, yung koneksyon ng mga diskaya kay former President Rodrigo Duterte, kalat na po ngayon. Pag-usapan po natin mga sangkay kasi nga po, mayroong lumalabas ngayon na isang information na itong mga diskaya daw po ay blacklist nung panahon ni PRRD. So, ang tanong dito mga sangkay, gaano nga ba ito katotoo? At paano yon mga sangkay? Paano sila na blacklist ng Duterte administration? Pag-usapan po natin. So, naglalabasan na po talaga ngayon mga sangkay. Lahat po ng mga kalokohan. Pero okay na rin to mga sangkay at least. For the first time, no, panahon ni PBBM, nangyari po na mabuksan itong matagal na pong sistema. Kasi, matagal na pala ito, ayon nga po sa COA, mga sangkay, 2010, kahit po nung 2000 hanggang 2010, mayroon na pong ganitong mga substandard na mga projects at mga ghost projects. So, may isang pangulo lang po talagang may bayag, no, na nakagawa po na magbunyag ng ganitong klaseng kalakaran. Palibhasa, no, hindi kayang tapalan ng pera si PBBM. Baka sampalin sila ng Marcos Wealth. Hindi nila kayang bayaran yan Well, anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, tayo na po ay nakarating ngayon. Ayan po, congratulations sa ating lahat. 1.56 million subscribers na po tayo. Kahapon, 1.55. Ngayon, 1.56 na po tayo. At ilang tulog na lang, makakarating na po tayo sa 1.6 million. Kaya naman, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, kung gusto nyo, lagi po kayong updated sa mga pinag-uusapan natin dito. Nako po, mga informative na mga vlogs. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto na, tignan po natin itong kasi ang mga diskaya, mga sangkay, eto to, basahin na lamang po natin. Ayan. Ngayon, mayroong kasing naglabas na ito. Sino ang presidente sino na nga presidente nung 2016 onwards? Ito yung tanong ni Bato. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage sa DPWH? Sabi ni Diskaya, siguro mga 2016 onwards. Tapos sabi ni Bato, si Bato dito ay naghang. Medyo nagulat. Please make sure of your answer. Sabi ni Diskaya, yes po, 2016 onwards. 2016. Kailan sila na blacklist? 2020. 2016, 2017, 2018, 19, 20. Umabot pa ng 4 na taon. Mga sangkay. Para po sila ma-blacklist. Pero, sabi pa nga po dito ng nag-post, nice try, but the timeline tells a different story. Diskaya's firms were incorporated in 2014. They bid on DPWH projects in 2012. They won contracts in 2015, all under Aquino. Pero mga sangkay, at this time, sabi po nila, hindi pa po ganun kalaki yung kanilang mga sangkay, nakukuha mga kontrata. But, pagdating kay PRRD, dito na umarangkada mga flood control. Duterte didn't start it, sabi na ng post. He blacklisted them in 2020. The real surge, 31.6 billion under Marcos. Let's stop. Ito ha. Ito. I-real talk ko na, mga sangkay. Blacklist daw ni PRRD ang mga diskaya noong 2020. Ang masasabi ko lang, weak. Weak. Bakit weak? Bakit ang hina ng desisyon na to? Bakit substandard ang desisyon na to? Ang aksyon na ito? Blacklist nyo. Blacklist lang po yung pangalan ng kumpanya. Bakit sila nakabalik? Kasi hindi diskaya.
Hindi pangalan ng mga diskaya ang blacklist. And then, just imagine, from 2016 to 2020, kamusta yung mga gawa nila? May nakita ba tayong ini-reveal yung Duterte administration at the time? Wala. Basta blacklist. Pero wala po tayong nakitang istorya. Bakit? Wala tayong picture na nakita, video na nakita. Bakit hindi po tulad kay PBBM ngayon? Pinupuntahan mismo. Ginaganon pa mismo yung yung bato, yung semento, nadudurog. Noon, wala. Basta nakalagay lang po doon, completed. 'Di ba? Ito ang bilang, 13,000 mahigit. So, masasabi ko lang din, sa nag-post na ito, nice try, pare. Nice try. Ang hina ng aksyon na ito, blacklisted lang. Si BBM ngayon, hindi lang blacklisted yung company. Mabablacklist pa. Kasi nag-iiba. Ang ginawa nila dito, nag-iba lang ng mga pangalan eh. Ang gagawin dito, sigurado na, mabablacklist forever ang pangalan ng mga diskaya. Kahit magpalit pa sila ng kumpanya, yung pangalan nila ang lalabas doon na may-ari, blacklisted sila. Hindi sila po pwedeng makapasok. Ganyan yung strong action. At bukod dyan, si PBBM lang ang presidente na nakapagsiwalat nito. From 2000, 2010 up to 2016, up to now, tuloy-tuloy yung ganitong klaseng gawain. Pero may isang presidente na tumayo. Kahit po tamaan yung kanyang administration, wala siyang pakialam. Ang importante dito, maisiwalat na ang dapat maisiwalat. Kasi guys, just imagine, ang dami sa atin. 'Di ba? Nagtatax. Pero ano ang nangyayari sa pera ng taong bayan? Ninanakaw sa DPWH, ninanakaw ng mga opisyal. May mga involved na congressman, mayor, senador. Itong mga kontratista, yes, involved sila. Pero, hindi talaga sila mga sangge. Parang bagman lang yung mga yan. Yes, dapat silang managot, pero dapat panagutin din lahat. Ito po ang mangyayari ngayon kay PBBM. Ang hindi nagawa ng mga naging presidente ng ating bansa, gagawin po ni PBBM. May bayag eh. Palibasa, hindi kayang suhulan. Hindi kayang tapatan ang pera ng mga Marcos sa bilyones nito mga kumag na ito. Ilan nga ba yung... Tingnan nyo po mga sangkay kung ilan yung pera sa flood control ba ni Tatay Digong before. 2016, 64 billion. 2017, 80 billion. 2018, 141 billion. Ganyan po kalalaki. Tignan nyo mga sangkay until 2022. So, ilan lahat yan? $13,000 flood control projects. Almost 14,000 po yan. Nag-i-exist kaya yan? Totoo kayang nandyan yan? Kasi nakalagay lang po sa dokumento kompleto sa record ng DPWH. But we don't know, guys. Kasi pag nagpapagawa pala ng mga proyekto, yung iba doon, o karamihan doon, wala na pong tumitingin. Basta mailagay doon, tapos na. Okay na. Yes, may mga nakikita po tayo. May mga ibang flood control na okay naman ang pagkagawa nung panahon ni PRRD. Pero guys, 13,000 or almost 14,000. Kailangan matinginan yan. Kung na-blacklist yung mga diskaya nung 2020, ibig sabihin may ginawa po sila mga proyekto na hindi maganda. Na possible ghost project, substandard. Blacklist lang. Hindi pala mga diskaya ang blacklist. Yung company lamang po nila. Tingnan nyo mga sangkay. From 2016, nag-start sila kaila PRRD. May ebidensya po yan. Ayan, si Mark Villar. Ngayon, pagdating ng 2018, naging top
1 sila. Na ano? Top 1 na mga kontratista. Yan pong Saint Gerard. Yan po yun, mga sangkay. Na ngayon, may Saint Timothy na, Alpha and Omega. Kung ano-ano pa, nagpapalit lang po ng pangalan. Ganyang kalulupit. Bakit? Substandard yung aksyon ni PRRD. Bakit blacklist lang yung pangalan? Ay, yung pangalan ng company. Hindi pangalan ng mga diskaya, yung ng blacklist. At dapat forever yun. Di po ba? Dapat forever blacklisted. Kaya pala mga sangkay, may mga tulay na pinagawa noon sa panahon ni PRRD na nasira. Hindi tumagal. Nakita nyo mga sangkay yun sa Isabela. Di ba yung bumagsak? Ang sisi kay PBBM. Pero ang gumawa ng pundasyon nun, nag-umpisa yung plano kay Aquino, ang nagpatayo sa pundasyon si PRRD under ano na yon, mga sangkay, his administration, bumagsak kay PBBM. Ano pa? Kahit po doon sa Iloilo, meron po doon flyover, mga sangkay na substandard yung pagkakagawa, hindi na gamit. Kasi lumulubog daw po yung ano, mahina daw po yung lupa. Di ba, mga sangkay? Basta may magawa lang, mga mema lang, may magawa. May mapakita na kunwari tapos. Ganyan po. Marami po mga sangkay yung mga substandard talaga. So, kailangan po matingnan ito. Itong 13,000 flood control projects. Diyos mo yung marimar. Kaya sa nagsulat na ito, nice try din sa'yo. Weak ang decision na to. Blacklisted. Yung kumpanya lang. Kasi kung pangalan yung blacklist ni PRRD at forever na blacklist to, hindi na sana makakabalik ang mga diskaya kahit magpalit-palit ng pangalan. Wala eh. Pero ngayon kay PBBM, kita niyo anong ginawa? Binoljak. Hindi lang boljak. Blacklist sila forever at hindi yung company, kundi yung kanila mismong pangalan. Diskaya. See? Nice try sa nagsulat na ito. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.